Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, September 5, 2024. So, isang araw na lang, bakasyon na naman yung market natin. At tignan natin bukas, no. Lumalaban naman si PSE. So, nag-bounce tayo kanina, positive 0.38%. So, buti na lang hindi na nasundan yung pag-drop ng market natin. Kasi kagabi, yung galawan ng US market, medyo sideways pa rin naman sila. So, nagkakaroon pa yata ng mga negative news ulit with regards sa rate cuts. Yung isa, ang sabi is 50 BPS reduction sa rate cuts. Yung isa, nagsasabi naman, baka walang rate cuts kasi ang daming tanggalan ngayon sa mga companies sa US naman natin. So medyo undecided yung market natin kung ano yung direction na gusto niyang putaan. Pero yung foreigners, nandiyan pa rin. So meron tayong 258.79 million net foreign buy pa rin naman yung markets natin and meron tayong 0.38% na gain. So nag-close tayo 6,907.97. So on the way ulit tayo para mag-retest yung MA9. Ayan, medyo malayo pa yung 6,700 na resistance level natin. So based dito sa listahan ko, majority ng mga stocks is okay yung galaw maliban dito kay A-REITs natapos na yata yung pamimigay niya na dividends. So nag-drop siya ng unahin natin to, negative 4.27% and meron siya kasi malakas na net foreign sell. 32.58 million net foreign sell for today itong si A-REITs natin. So yung iba, for mga winners na to, no? So SPNEC, lumalaban pa rin, no? So hindi pa rin kasi natatapos yung balita. Parang tapos, pero parang tapos na yung pagbili ni ni Meralco. So tignan natin yung reaction niya bukas dito sa market. Hindi ko nadalo ulit yung kung anong disclosure meron dito si SPNEC natin. Pero nag-up siya kanina 0.78% and meron pa rin 20.68 million net foreign buy. Parang yun na yata yung pamimili ni Meralco dito kay SPNEC natin. Okay? So tapos si MRC nagbabalik. So nag-up siya ulit ng nakabawi na. 11.11%. Kahapon, ilan ba to? 4%. So malakas yung galaw nitong si MRC from the past few days. This week na trading natin. Binawi niya yung mga losses niya last week. Tapos si Security Bank, so second day na trending, another breakout kasi doon sa MA100. Nag-up po siya ng 4.62%. And then first time natin makita, ayan, bumabalik na yung sentiment ni Security Bank. Meron siya net foreign buy na 78.73 million. Tapos si Aba natin, so another green day ulit sa kanya. So meron siyang 3.85% na gain for today's trading. And meron siyang 1.8 million na net foreign sales sa market. So si Aries nag-drop nga siya ng 4%. Tapos si Converge, ayan, ito magandang close niya. So sa closing yata binanatan to 4.79%. Tumaga mga 2% lang yata itong si Converge natin. So maganda yung galaw and meron siyang 11.07 million net foreign buy. Okay? So medyo maganda si Plus, hindi ko napansin dito eh. Hindi siya nasama dito sa trending stocks natin. Okay? So ito yung mga pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, meron tayong community, join ka na lang po dito. So open po yan anytime sa mga gustong sumali sa trading group po natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual na nanonood dito sa mga trending stocks review natin. Medyo matamlay yung view natin kasi medyo pangit yung galaw ng markets. Mga company reviews, sample lang, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, yung mga technical analysis, plus fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSE stock market studies naman. Tapos sa mahilig sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to. So wala pa bago tayong ilalagay dyan. Medyo laglag na naman si Bitcoin natin, di ba? So naglalaro lang siya for a day sa 56 to 57K levels natin. So medyo mahina yung ating cryptos. Sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page. Ayan, Palaboy Traders na Facebook page natin. Sa articles sa Bodega Peak, dito sa US,
at saka dito sa ng cryptos. Wait na lang po muna sa kanya natin lalagyan yan kapag nagka-time tayo. Okay. So punta tayo muna dito sa summary ng market. So okay pa rin naman, di ba? So another net foreign buy for the day, meron tayong 258.79 million. Lakas pa rin yung pasok ng foreigner. So siguro another rate cuts yung inaantay nitong markets natin. So ang panalo ngayon, drop pala yung property ko dito. Negative 1.29%. Services yung panalo. Nag-up siya ng 1.81%. CICT at ito, no? Nag-green na naman yung closing natin sa kanya. Okay? So CNPF acquires 100% stake in Coco Harvest, which owns a coconut processing facility in Mindanao. So CHP, drop siya ngayon, 2%. Apo Cement and Solid Cement have received the DOBID certification of preference confirming their compliance with standards. Okay. Foreign funds bought, ano yung mga binili ng mga foreigners? BDO, BPI, CBC, SUP, SPNEC, Jollibee, Monde, DMC, JTCAP, URC, binabay din ng konti. Tapos si DMC, JTCAP, Ali, DDMPR, si DMW, Globetel, Converge, dito, at saka si STI. Ayan, binibili pa rin si STI natin. Foreign fund sold. Taas ng galaw ni STI. No? Union Bank, APCREC, FGen, Meralco, CNPF, DNL, Megawide, IMI, ABA, AC, and dami. Aboites, AJ, Costco, E-Rich, FLI, MEG, RCR, SMPH, Cebu, at saka CICT. So, ito yung sasabi ko kanina, galing kay investing.com, positive siya. Probability of 50 BPS Fed rate cuts in September jump. Pero ang sabi nga ng iba, yung ating jobs, yung available jobs yata sa US o yung nakakuha ng jobs. So medyo pangit yung data naman. So dapat din be rate cuts. Ayan. So medyo dalawa yung scenario na lumalabas. Pero ang pinaka most probably kasi yung sa atin pala, di ba, bumaba na yung inflation natin nasa, ilan ba yun? Tama ba? 3.3. Alam ko nasa 6% pa rin tayo. So most likely kasi baka bumaba din yung inflation dito sa bandang US. Ewan ko ba't biglang ang lakas ng drop ng kanilang markets. So top story natin si Meralco increases ownership in Spain EC2. Ayan, lumabas na. Ito yung sinasabi ko. Increases ownership in Spain EC2 50.5%. So, hindi kaya nakalimutan ko yata tignan o meron disclosure. Pero andyan na. So, hindi ko alam kung to be executed or ano pa lang to, concluded pa lang kung ilang percent yung idadagdag niya sa stake ni Meralco dito kay SPNEC natin. Ayan. So, yan na lang yung bantayan natin bukas siguro kasi okay naman yung closing na candle natin for today. So, ito yung pinaka-summary ng mga big caps na stocks natin. So, papasin mo, sobrang dami naman ngayon nang nag-bounce. And yung mga namula is mga property nga si SMPH, 2.46%. GGS, minus 1.9. Nag-ukay pa rin si GGS natin. Ayala, 1.84. DMC, 1.2%. Pero majority naman is nag-verde naman yung galawan sa market. So Converge, 4.79%. Si Pure Gold, 3.37%. Lakas din ng breakout, kaya pala trending si Pure Gold natin. Si PLDT, nag-bounce, 3.27%. ASN, 3.21%. Jollibee, 2.36% at CNPF 2.29%. Ayan, medyo marami nag-bounce dito sa markets natin. So Manila Electric says its unit extended 6.7 pesos 1-year loan to Solar Philippines sa SPNEC. Loan carries 12% interest per annum and exchangeable into 5.8 billion secondary SP new energy shares. Loan to mature September 2, 2025. So next year natin babantayan kung ano ba to? May epekto ba sa dilution? Dito kay SPNEC natin. Kasi next year pa naman yan. So, share buyback lagi kay Ali. Kaya siguro hindi siya sumabay kay SMPH kanina. So, Metrobank tops dividend yield at 6.76%. Ayan. So, meron siyang dividends pala na binigay. M-Green entered into exchange note facility agreement with Solar Philippines. Under this agreement, M-Green extended a 1-year loan of 6.7 exchangeable into 5.8 billion SPNEC shares at maturity. Ayan. So, tingnan natin. So, ang sabi niya kanina is
gagamitin ito para sa secondary new energy shares. Secondary para sa atin to, di ba? Ayan, so abangan natin kung ano reaction ng market diyan para bukas. So inflation sa Pilipinas, ang baba na pala oh. Tama ba? Drops to 3.3% in August. Kala ko ba ano? 5% pa nung huli nating usapan. Eh, baba na pala oh, 3.3. So kaya siguro pumupondo yung yung foreigners, baka meron siyang inantay na hopefully matuloy yung yung pinag-usapan natin na breakout doon sa 7,000 for this year, 2024. So ICT, through its subsidiary, has partnered with Costco Shipping Specialized Carriers. Kaya ba umakyat si Costco natin. All HC expands cold storage in Cebu. Ayan, may bago siyang project. Cebu Pacific resumes flight. All HC begins construction of second facility in Cebu, SCC. So alam niyo na, inabangan natin by the end of September yung announcement sa dividendo. PH inflation mababa 3.3%. SPNEC, ayan, so tapos na yan. All HC, Cebu, SPNEC. Okay? So yung galawan sa market sa US, medyo mix. Pero parang mas lamang yung mapula kahapon dito sa US market. Ewan ko lang ngayon, pero yung huling silip ko sa kanya, lumalaban man siya or parang sideways yung gustong igalaw ni US market natin. So tingnan natin yan mamaya kung ano yung itsura ng futures ng US market. Ayan. So patalasas ulit doon sa mga bago ko sa channel natin. As usual, pakicheck na po yung ating Patreon channel kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali ka lang po dito, ha? So double check mo na po yan. Okay, so next, punta tayo dito sa gumanda yung itsura ng candle natin. Pero parang hirap na hirap pa rin tayo dito sa 7,000 level. 6,8 to 7 pa rin o 6,7 o sabihin natin 6,8 para mas madaling tandaan. 6,8 pa rin yung pinaka-support ng index natin. Kasi nung kahapon, di ba, nag-drop siya umabot siya ng 6,7, 6,5. Tama ba? Ang pinaka-low niya, 6,759. Ayan. So, anyway, nag-bounce naman siya. So, may good sign ulit. On the way pa rin tayo dito sa breakout, lalo na mapapansin mo pumapasok ulit na pakonti-konti. Ewan lang natin bukas. Kasi 258.87 million, so mataas pa rin yan. Kumpara, so halos 7 billion pa rin naman siguro yung nakapondo na foreigners dito sa market natin. Kaya good vibes tayo kahit na medyo nalalaglag yung mga blue chips natin. Eventually magre-recover din yan kapag natuloy yung breakout dito sa 7,000 level natin. So 0.38%, 6,000, konti na lang, 6,907.97 yung pinaka-index natin. Okay? So tingin tayo dito sa galawan sa US. I-refresh lang natin siya para makita natin. Okay. So based dito sa galaw is, i-adjust ko lang pa para makita yung chart. Okay. So based dito sa chart, okay, sideways kahapon or medyo pa-drop. Pero yung futures is parang mix din siya, no? S&P futures 0.11, si Dow futures 0.14 pero si Nasdaq drop negative 0.01%. So medyo mix. So baka magsiso yung galawan dito sa US market natin. So dito naman sa European markets, nag-drop sila, no? Okay, drop naman dito sa European markets. And pagdating dito sa Asia markets, mix din tayo, no? Kung anong galaw ng ng US market, ginagaya ng galawan dito sa global markets po natin. Okay? So yun lang. Tapos dito sa crypto, ano nangyari kay crypto? Biglang nag-drop to sa 56K. So 56K mababa. So maliit lang yung gain niya, pero yung chart pababa. Tapos si Ethereum 2,389 and si BNB natin balik ulit sa 500 level which is parang gusto pa niya mag-below. 500 na galaw naman. Solana nag-up, TRX nag-up, Dodge nag-up, ADA 2.52%. Pero walang masyadong aggressive na naglawan. Ayan. So medyo mixed din. Mixed din po yung galawan dito sa habang ng crypto. Ayan. So nagpapahinga muna yung global markets siguro natin. O nag-aantay siya ng catalyst which is siguro nga yung Fed rates na usapan na naman natin. Kasi pag nagbawas si yun yung pinakamaganda na, so baka mag-breakout tayo sa 7K, di ba?
So yun ka lang binawas sa atin na sabi ko nga is 0.25%, di ba, doon sa interest rates. So umangkada yung market natin. And then napansin mo halos 7 billion na yung pumasok na foreigners dito sa Philippine markets. Okay? So pag-usapan natin, mabilis yung ating mga trending stocks. Unahin natin si alaga natin. SPNEC, ayan, lumalaban pa rin siya kahit na overbought na yung RSI natin. Pero parang tapos na yung pagbili ni Meralco eh. So, ano ba, close the gap na lang ba talaga or aabot tayo dito sa bandang 1.4? So tingnan natin kasi parang bumuo siya kasi ng ano din ito. 'Di ba may flag formation dito. Ayan. So 3 days lang siya and then yung current na flag formation natin parang nahirapan siya kasi 3 days na rin siya pero yung kandila natin is hanging man o Dow G, 'di ba sa bandang taas which is parang bearish nga yung yung signal natin. Pero anyway, sige, benefit of doubt tayo. Support is 1.23, sabi natin kahapon o isang araw. 1.23 and then 1.4 yung pinaka current na resistance natin. So on the way pa rin naman siya, on track pa rin naman. Kaya lang, watch out na lang doon sa mga bagong papasok pa lang kasi nga, sabi nga natin, overbought na si itong si SPNC natin. So medyo malakas yung sipa pa rin niya. No? Lumalaban pa rin to eh. Ayan, so medyo nagtipi-tipi na tayo. Kaya lang, hindi naman natin mapipredict, di ba? So, malay mo, mag-close na gap pa siya dito sa 1.45. Tingnan natin for the coming few days. Balita is yun na nga, lumabas na. So, in-increase na ni Meralco yung kanyang stake to 50 point, ilan ba yun? 50.6% yung sabi natin kanina. Okay? So, good vibes, kumbaga, si SPNC. Next, MRC. Akala ko tutuloy na si MRC sa ibaba. So nag-bounce siya. Maganda yung bounce niya. Lakas ng galaw niya. So meron tayong temporary support dito sa around 0.61. Tapos on the way siya para i-retest yung MA9. So downtrend pa rin naman yung pinaka-boom picture pero at least meron na siyang konting bounce. Ayan. So, pinaka-channel natin, descending wedge triangle yung itsura niya. So, anyway, malay mo, mag-conso and then mag-breakout ulit. Then, babalik ulit tayo dito sa 0.8. Kasi nagkaroon siya ulit. Di ba sabi nga natin, nung bumababa, pawala yung volume nagkaroon ng volume ngayon. So, kung masundan siguro to, malaki yung chance na balik tayo dito sa MA20. So, congrats. Meron siyang, ang closing niya ay 0.7. Meron siyang 11%. Ang laki. 11% na galaw. So net foreign buy tayo 1.38K. So anong nangyari sa kanya? So nagba-bounce, resistance RSI 50. So bearish pa rin naman yung indicator. So medyo pababa pa rin yung overall picture. So hindi pa siya medyo nakakawala dito sa downtrend si MRC natin. Kasi medyo malalaki yung din yata yung ayan yung volume na to. Pero hindi ko masyado makita yung Wala foreigners kasi kaya hindi natin makita yung yung galaw masyado dito ay MRC natin, mga locals yung nagpapagalaw ng kanyang price action. Okay? So, ganyan lang muna, pinaka big picture, MA20 yung pinaka main na resistance ni MRC. And then, Security Bank. So, finally, dahil ba sa profitable na siya, so, bilis ng galaw niya, no? So, tingnan mo nga naman. Binagsak siya since June, July, August, and then after 2 days lang, binalik na niya dito sa previous resistance tong si Security Bank natin. So, ngayon, nakasampa na tayo dito. So, titignan natin sa kanya is around dito sa 72. Ayan, laki din ng ginalaw niya, no? Halos, alam mo yan, 10% kung dito mo siya nahuli. O halos 10% na yung o more than 10% na yung binalik sa market nitong si Security Bank natin. So, ganda ng galaw niya. Lakas ng sipa, oh. And then first time din natin siya, ito first time natin makita na meron siya net foreign buy na 78.37 million. So, nag-up siya ngayon ng 4%. Nag-close tayo sa 69 pesos. Nag-parabolic tuloy yung galawan. So, medyo overbought siya, slightly above RSI 70 and bullish. Bigla naging bullish yung direction niya. Ayan. So, very good. Di ba sabi natin, mas maganda pag break kapon dito sa MA9. So, nag-break naman talaga. Ang lakas ng galaw niya. No? And then, nakabalik pa nga siya dito sa previous resistance. Pwede mo nga ilagay dito. Meron pala siyang previous na trading channel dito. Pwede siguro yan, 73. No?
So good chance and congrats doon sa mga nag-hold sa kanya kasi gumaganda na yung ano niya eh. Ayun, second quarter nga is 10%, first quarter is 11.4%. So medyo nag-improve yung finances nitong si Security Bank. Tapos first time din natin nakita na halos 100 million in a day yung pumasok kay Security Bank. So sa tagal nga naman ng ano, downtrend natin is nag-umpisa dito noong May 2023. Ayan. So napansin nyo ba maraming mga stocks na ano na medyo maganda yung galaw? Ayan. So nakalimutan ko reviewin yung naalala ko na. Nalimutan ko reviewin yung mga winners. So dito na lang natin tignan. So yung pinaka-winners pala natin si MRC so nag 11% nga siya. Tapos si ECBC 2.6 million nag-ano siya. Nag-gap up si DHI nag-bounce 7%. RCI so yun nga hindi nasama dito sa trending, no? Pero maganda yung galaw niya, 7%. At si Converge, 4%. Security Bank, 4%. Si ABA, so buhay na buhay din yung mga tulog na stocks natin, no? Nabubuhay na sila. 3.85%. CPG, 3.13. Malapit na yung dividends na ito. Laki din, no? 5%. Another 5% pala siya, no? 7%, oh. Ganda rin. Kaya pala sumisipa si CPG natin. STI. So, ayan, nag-Dow G na. 2.65%. Jollibee 2.36 plus 2.15. Arangkada pa rin si plus. And yung losers natin si si Medic ba to? Iba pa yung si Medic natin. Okay, so iba pa na nag-drop yung may volume na lang si Ellie. Ayan, profit taking na pero 4% lang. FNI, yung mga miners natin nahirapan. FNI 4.48 and Balay, baba yung volume niya. Hanap tayo na may volume. BRN, minus 3% pero pangit naman yung price action niya. Okay, sino pa? CHP nag-drop siya 2%. Okay, so balik tayo dito sa reviews natin. Kay Security Bank, so yun nga, maganda yung galaw niya. So all the way po siya dito sa 73.43. So kung may net foreign buy ulit, good chance abot tayo dyan sa level natin yan. And then, next, si Aba nga nakita natin, winner. So, may volume siya. Okay, so congrats doon sa mga nakahuli kahapon. So, nag-start na siya mag-move. So, nasa current resistance na pinag-usapan natin kahapon, pero mukhang on the way na siya pabalik dito sa 0.9. Ano bang catalyst na ito? Pero tinitingnan ko siya, yung earnings niya, okay naman, di ba? Ayan nga, sabi nga natin, 9,000% yung earnings pero hindi pinansin. So, ang lalaki pa ng sell niya dito, selling volume. Pero bumalik, medyo bumalik yung volume. So, good chance, balik tayo dito sa, ayun, nakabalik siya dito. Makabalik tayo dito sa bandang 0.9. Maganda yung ano niya, yung movement plus yung meron siyang volume na 14 million. So 0.81%, 3.85% up, net foreign sell 1.8%. So medyo bullish din ako dito kay Aba natin. Next, E-REITs. Okay, so kaya pala pinag-usapan. So bakit kaya? O nakuha na nila yung dividendo, no? Kaya bumaba na. Grabe naman, lakas naman ang drop niya. So on the way po si E-REITs dito sa ano. So sana dito siya magkaroon ng Dow G para mas malakas yung bounce niya dito sa MA 100 natin, 35.56. So dito na ako nag-expect ng bounce area. So kasi medyo grabe din yung drop niya, no? From etong week na trading natin, no? Grabe sa kanya kasi yung galaw naman niya is mga ganyan lang siya. Pero 7% drop na. Negative 4.27%. 35.9 yung closing. Ayan. So ito siguro. Ito yung dahilan. 32.58 million net. Net foreign sale kasi si A-REITs natin. Ano kaya meron dito? Pero may ugali siya na ganyan, no? Mapapansin mo dito, may mga ugali siya na buhusan, no? Ayan. So kaya ang labanan dito kay A-REITs, long term talaga. Kasi ang titingnan mo dito sa kanya, yung buong picture niya parang nag-bottom naman and actually try na nga siya mag-uptrend. Pero namimigay siya ng dividends. So ang labanan talaga dito dividendo kay A-REITs natin, no? Bonus na lang kung umakyat siya. Kasi 1 year yung 6% na hati-hatiin niya. So ito, halimbawa 8%. Kung nag-TP ka dito, medyo mas malaki yung nakuha mo sa kanya. Pero anyway,
tingnan natin for the coming few days, baka naman mag-bounce na. Pero may ugali nga siya na gano'n. No? Kita mo rin dito. May ugali siya na biglang bubuhusan siya eh. Tapos bumabalik naman yung price action natin. So negative 4.27% and 32.58 million net foreign sell. So medyo sentimental yung indicators. Hindi natin makita, hindi natin ma-predict yung galaw niya. Basta nakita lang natin medyo malakas na support hopefully yung MA 100. Okay? And then lastly, si Converge natin ayaw na magpasakay. So dumidiretso, good chance to break out bukas si Converge. Lalo na meron siyang kahit pa paano 11 million na net foreign buy. So lagay ko na lang muna dito kasi nauntog tayong 2 beses yan eh. Pero on the way siya, on the way talaga sa breakout based dito sa price action. So bumabalik din yung bullishness ng RSI, kita mo? So medyo bullish talaga yung galawan niya. Yung MACD medyo bearish yung itsura niya. So yung blue line medyo po malalim ng konti dito sa red line natin. Pero okay naman eh. Good signs naman lahat. Medyo medyo nawawala yung volume niya pala. So medyo umihina yung volume niya. Pero so konting kembot na lang pag nag-breakout tayo diyan. So ito yung channel natin na susunod sa kanya. Mga 18. Ayan. Hopefully maka-breakout siya for bukas, no? Bukas maganda mag-breakout siya na Converge. Ayan. So binomba siya kanina ng 4.79%. Okay? So yun lang muna. Yung galawan natin, walang masyadong aggressive maliban kay MRC na galawan. So the rest is actually parang sideways pa din yung pakiramdam ko sa galawan ng markets natin. So malalaman ulit natin okay, lumabas na yung inflation report natin. So ano naman yung gagawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Magkakat ba siya ulit this September or hindi na? Most likely magkakat siya. Kasi 3% lang yung natin, di ba? Yung ating pinaka-inflation reports. Abangan natin yun kasi sisipa ulit yung mga stocks natin during that time pag mag-cut ulit ng interest rates si Philippines. Okay? So yun lang mang yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe or kung gusto mo join ka sa group, Crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon channel po, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. One day, kita po ulit tayo bukas.